Breaking news mga tol, natalo na naman ang pusta ko dito kay Takuma Inoue. 2 beses na yan Katatapos lang po ang laban ni Takuma Inoue kontra Seiya Tsutsumi. Napakaganda ng laban nila mga tol. Pukpukan hanggang 12 rounds. Syempre nanood dito ang kapatid niya na si pound for pound na Oya Inoue. Nanood din dyan si Canelo Alvarez mga tol. Magkasunuran lang yung upuan ni Inoue at Canelo Alvarez. Defending champion dito si Takuma Inoue. Dedepensahan niya ang WBA Bantamweight belt. Hindi umubra si Takuma Inoue mga tol. Although maganda yung pukpukan nila, kaso yung patama ni Tsutsumi saka yung super aggressive niya, yun ang nagpanalo sa kanya via unanimous decision. Natumba pa itong si Takuma Inoue sa round 10. Hindi naman siya totally natumba pero napasandal siya sa lubid. Kaya nakounted yun na knockdown. Makikita kasi sa replay na tinamaan siya ng solid left hook. Dahil nabilangan si Takuma Inoue, malaking epekto ito sa kanyang score. Kaya nauwi sa unanimous decision ang panalo ni Tsutsumi. 2 beses na akong nagatasan dito kay Takuma Inoue. Una yung laban niya kay Jerwin Ancajas. Malaki din ang talo natin dun dahil tinumba niya si Jerwin Ancajas. Tinalo by knockout. Umaasa ko ngayon na makakabawi na sana pero natalo pa itong si Takuma Inoue. Yung tema ng laban mga tol, pukpukan talaga ng suntok, palitan ng muka. Siguro tinignan na lang ng judge yung aggressiveness ni Tsutsumi. Yung mga punches niya, marami rin ang tumatama. Tapos yung willing siyang manalo. Grabe kasi yung ginawa niya. Sinugod niya hanggang 12 rounds itong si Takuma Inoue. Sana ganun ang ginawa ni Jerwin Ancajas noon mga tol, no? Yung super aggressive. Bukas naman mga tol, abangan natin ang laban ni Junto Nakatani. Sa ibang banda naman mga tol, Cuadro Alas, napasabak sa matinding kainan kanina. So pagkatapos ng laban niya, dahil gutom na gutom, pati si Saul Sanchez kinain na. Nagpapakabusog na ngayon si Cuadro Alas mga tol dahil sa impresibong panalo. Sana mga tol hindi na naman mabakante si Casimero. Mabigyan pa sana ulit ng laban every 4 months, every 5 months. Wag naman yung 1 taon bago mapalaban para maging aktibo ang katawan niya. Meron na naman kasi ako nabasa sa Japan News. Binatikos na naman ang sinabi ni Casimero na hindi raw problema ang timbang. Kahit daw kasi nag-overweight siya, baliwala lang ang weight sa kanya. Basta importante manalo sa laban. So nabasa ko ito sa Japan News mga tol at hindi daw nila nagustuhan yun. Bilang isang professional boxer, dapat daw irespeto ang pagkuha ng tamang timbang. So ewan ko ba sa kanila mga tol, naging issue na naman ito. Katulad lang yan kay Ryan Garcia mga tol, di ba? Sinadya niya na magpa-overweight ng timbang para matalo niya itong si Devin Haney. Matapos niya pabagsakin si Devin Haney, nagkaroon pa siya ng issue tungkol sa PEDS. Kaya nasuspinde si Ryan Garcia. Pero hanggang ngayon mga tol, mas pinag-uusapan pa rin yung pagka-knockdown ni Devin Haney. Kahit binalik na yung pagkatalo ni Devin Haney, tumatak pa rin sa isipan nila na natalo na itong si Devin Haney kay Ryan. Kaya sa mga panalo ngayong araw, congratulations. Ingat tayo lagi.